Good morning! Amen. Yung mga bata po na edad 3 pataas, dito na po tayo sa ating Children's Corner. Dito lang po sa kanang bahagi ko, sa side po. Amen. Amen. Hallelujah. Punin po natin ang Panginoon. At sabihan po natin yung ating katabi, salamat, nariyan ka. Amen. Dahil ang dami pong wala. Sa anumang kadahilanan, di natin alam kung bakit sila nawawala. Pero salamat at nariyan po kayo. Amen! Hallelujah! Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa umaga na to. Napakabuti mo, O Diyos. Talagang ito po, Panginoon, ang panahon kung saan ay panahon ng pagliliglig. Kaya naman dalangin namin, kahit kami, Panginoon, na narito ay huwag kaming maliglig. Hiling namin ang lakas na nagmumula sa iyo at pananampalataya, Panginoon, na hindi magwe-wave ang aming pong pananampalataya sa iyo. Purihin ka sa pangalan mo, Panginoong Jesus. Kami po yung sasabi na, Amen! Amen! Hallelujah! Sige po, palakpakan yung Panginoon. Amen! Hallelujah! Amen! So pag-usapan po natin ngayon, yung nagaganap dito sa ating iglesia, kada ikalawang linggo ng buwan. At ito po yung ating prayer and fasting. Amen. Ano po ba yung dapat malaman natin patungkol sa prayer and fasting po natin? Aside from the fact na ginagawa po natin ito tuwing ikalawang linggo ng buwan. Kumbaga parang ganito, sa pagkakaalam ng karamihan, programmable o second week, prayer and fasting hanggang alas 3 ang gawain. Parang ganun po, no? So, yun po yung alam natin. But aside from that, ano pa po ba yung dapat nating malaman? At ano yung mga benefits na nakukuha ng mga nagpe-pray and fast? Amen. So, doon muna tayo sa unang tanong. Ano po ba yung dapat malaman ng mga Kristiyanong katulad natin ang patungkol sa prayer and fasting? Alam niyo po, pag nagpe-pray and fast tayo, ito po yung nino-nourish natin yung ating mga spirito. Amen? Hindi ko sinabing pag uma-attend kayo, hindi nano-nourish. Pero, mas nano-nourish po natin kapag tayo po ay nagpa-fast with prayer, ay mas nano-nourish po natin yung ating mga spirito. No? Mas meron siyang lalim, kumbaga, dahil nakikipagniig ka at meron kang ginagawa sa iyong katawan, no? At ito nga po yung fasting, no? Yung fasting helps us to detach from this world. So, dinidetach, no? Yung dinidetach, yung hihiwalay mo yung sarili mo sa kagustuhan o sa takbo ng mundo na to. Amen! While prayer, tayo naman po ay nagre-reattach sa God. So, dalawang bagay ang nangyayari sa atin when we pray and fast. When we fast, dinidetach po natin ang ating mga sarili sa mundo na to. And then with prayer, nire-reattach natin ang ating mga sarili, walang iba kundi po sa ating Diyos. Ano pa? This is also the spiritual discipline, no? Ng ating pong mga buhay. Bakit? We deny ourselves typically sa pagkain. No, yung pagpapas po natin with prayer, ay dinideny po natin yung ating mga sarili at the same time, this is a spiritual discipline. Why? Kasi i-deprive mo yung sarili mo sa pagkain ng literal na pagkain. Usually, yun po yung pinapas po natin, no? Yung pagkain talaga. And we just skip one meal. Ano yun? Yung lunchtime lang. No, yung lunchtime lang. Yung ini-skip natin. Sa iba po ngayon, at alam ko nagawa na natin to before, at sinasabi ko rin naman sa inyo, pwede kayong mag-fast kung hindi man pagkain yung ipa-fast ninyo, yung gusto nyo talagang ma-overcome sa sarili nyo. Pwede kayong mag-fast na for 1 week, hindi kayo mag-EFB or social media. Parang ganyan. For 1 week, hindi ka manonood ng TV. Kung ano yung kinahihiligan mo ba? Just for you to discipline your spirit.
No? Para madisiplina mo rin yung sarili mo na ma-overcome mo. Kakayanin mo ba na ipagpas? Huwag kang maglalaro 1 linggo. Parang ganyan. Diba? Kasi meron tayong gustong-gustong gawin. Na talagang minsan, yun po yung nakakaubos ng oras natin. So, pwede pong ipag-fast ngayon yun, aside from the food. Pero dito sa, pag ginagawa po natin siya sa iglesia, ang pinapas po natin ay pagkain. Hindi po tayo kumakain ng tanghalian. No? So, this is a Bible-based discipline for all believers. Ang pag-fasting with prayer, hindi lang po siya pang leaders. Hindi lang po siya pang pastor. Para kanino po ito? Para sa lahat. Amen. Kaya nga po pagka-araw ng fasting, as much as possible, ay mas marami yung nakikidalo o nakakasama sa gawain tuwing hapon. Kaya lang po, nangyayari sa atin, pag fasting na, yung literal lang na umaga yung aatenan, pag fast na, ay uuwi na ang karamihan. No? Pero para sa lahat po, ang pagpa-fasting. No? Ang fast po in Hebrew word is tsom. T-S-O-M. Na ang ibig sabihin ay not to eat. Sa Greek word naman ng fast ay nestia. N-E-S-T-E-I-A. Na ang ibig sabihin naman po ay no food. So yun po talaga yung kahulugan niya. And fasting without praying is not a fasting. Tandaan po natin to ha. Kung nagpapas ka, tapos wala namang panalangin, hindi po yun yung ginagawa sa church o yung alam nating fasting with prayer. Yung fasting na walang panalangin ay diet po yan. Amen. Bakit? Dito po sa atin ngayon, meron na tayong tinatawag na IF. Sino nakakaalam ng IF? Doon sa mga nagda-diet, doon sa mga gusto bumalik yung kanilang alindog. Ginagawa yung IF. Parang 16 hours ba yun yung IF hindi kakain? Tama ba ako? Ganon kahaba? 16 hours hindi kakain. Intermittent fasting po yung sinasabi ko. Narinig nyo na yon? Yung mga nagda-diet, hindi sila kakain ng, hindi ko alam kung 16 hours. Tapos, after 16 hours, kakain sila ng lahat ng gusto nila. Yun. Parang within 2 hours, pwede mong kainin lahat. Ganun po yata yung IF. So, iba naman yun kasi walang ano yun. Ang purpose nun ay magpapayat, mag-diet. Iba po yung motibo ng fasting na yon. Kaya may fasting po na ganoon. Nililinaw po natin. Ho? So, ang Bible verse po natin ngayon ay sa Matthew chapter 4, verses 1 to 4. Siyempre, kung meron tayong titignan o magiging magandang halimbawa ng nag-fast sa Bible, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Sa Matthew chapter 4, verses 1 to 4 po, sabi dito, pagkatapos si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Nakita po natin to. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Salamat Panginoon sa pagkabasa po ng iyong salita. Patuloy na mangusap ka po sa amin, Banal na Espiritu. So makita po natin dito sa ating verse, no? 40 days po na nag-ayuno ang ating Panginoong Jesus. Remember, nung ginawa niya to, siya po ay 100% human. Ang katawan niya ay tao. Kaya nga ang sabi rito, 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Literal na gutom yung naramdaman ng ating Panginoong Jesus. Bakit ba hindi? 40 days kang hindi kakain. Sabi, di ba? 40 days na walang pagkain at walang inumin.
Yun po yung ginawa ng ating Panginoong Hesus. At ito po yung naganap bago siya magsimula ng kanyang ministeryo sa lupa. Amen. Yung talagang ministry niya, kung ano talaga yung gagawin niya, nangyari muna itong pagpapasko ng ating Panginoon. No? At ano po yung benefits ng fasting? No, dito, sa binasa po natin o sa verse po natin na to, buti, sasabihin natin, buti, nakatagal si Lord. 40 days siya. E tayo, isang araw, 2 araw, 3 araw, siguro pwede pa, no? 4 na araw, kaya pa? 5 araw, kaya pa? 6, 7, siguro hindi na. Kasi ang natatandaan ko, pero hindi po ako kasali doon, JCSG o time, meron silang 5-day fast. 5 araw sila na nagpa-fasting. Pero hindi ko pa po naranasan yon. Hanggang 3 araw lang yung na-experience kong fasting na pinakamatagal na po yon. At talaga namang nanginginig ka na. Nanginginig ka na sa gutom. So ano po yung makukuha natin na maganda when we fast with prayer? Amen. May prayer po ito ha. Una, power to overcome Satan and his minions. Sabi sa Luke chapter 4 verse 13. Lucas. So pag tayo po ay nag-fast, definitely, alam ng diablo yan. 4:13, sabi po rito, pagkatapos siyang tuksoin ng diablo sa lahat ng paraan, ito'y umalis at naghintay ng ibang pagkakataon. Bakit? Di siya nanalo. Why? Because there is power. Pag nag-aayuno po ang isang tao, ay alam ng diablo yan, alam ng kaawa yan, that there is power na maa-attain po natin when we pray and fast. At yun po yung nangyari sa ating Panginoong Hesus. Nakita naman natin, lahat ng panunukso ay ginawa ng diablo sa ating Panginoong Hesus, pero hindi nagtagumpay si Satanas. Amen? Kaya ang ginawa niya, no? Nag-aantay na lang siya uli. Umalis siya at naghihintay na lang siya ng ibang pagkakataon na siya ay makalusot. Kung lulusot ang diablo. Kaya nga sabi sa Biblia, huwag nating bibigyan ng pagkakataon ang demonyo. Mga kapatid, pag tayo'y nagpo-fast, hindi lang tayo basta nag-i-skip ng meal, kundi tayo po ay nagkakaroon ng kapangyarihan, ng power, na lumalakas po tayo, kaya lalong nangangatog, lalong natatakot ang mga demonyo, kaya kung ano-anong ginagawa niya para ma-distract ka, para lumayo ka, o para hindi mo na gawin sa susunod, kung ano man yung ginagawa mo para sa Diyos. Because there is power in prayer and fasting. Amen. No? Ma-overcome po natin lahat ng plano at galaw ng kaaway sa ating pong buhay, dito sa ating iglesia, at maging sa ating bansa. Kaya napaka-higi po na tayo po ay nawa dumating yung panahon na ang buong iglesia ng SCF ay gugustuhin nila na sila ay mag-fast, maka-attend ng prayer and fasting to overcome all the works of Satan and his evil. Nakita naman po natin kung paano si Satanas, kung paano niya talaga, nagugutom ka? Ba't di mo gawing tinapay yung bato? Di ba anak ka ng Diyos? Yung panunokso niya may kasama pang pang-iinsulto. Di ba? Ganyan talaga yung trabaho ng demonyo. Sa ating mga buhay, parang ganyan din. Di ba sabi mo, anak ka ng Diyos, at ang Diyos mo may-ari ng langit at lupa? Bakit ngayon? Parang ganyan. Ba't ngayon, naghihirap ka? Parang ganyan. Ba't ngayon, wala kang ganyan? Ganyan ang trabaho ng demonyo. No, ngayon, kung bibigay ka, no, ay siyempre, nagtagumpay ang kaaway. Pero sabi po sa atin dito, ay ma-overcome natin when we fast. Kaya napakahalaga ng fasting kahit isang beses lang
sa isang buwan, mga kapatid, para magkaroon tayo ng kapangyarihan at pag dumating na yung punto sa buhay natin na talagang ayaw kang tantanan ng diablo, ma-overcome mo kung ano ang ginagawa ng demonyo sa buhay mo o sa buhay ng pamilya mo. Amen. Katulad ng inawit natin kanina, ano yun? For the Lord is our tower, and He gives us power to turn down the works of the enemy. Nasa Lucas din po yan nasusulat. Makaapak ka man ng, scorpions. No? O mababagsik na ahas. Parang si Pablo, di ba yung mabagsik na ahas? Dumaan sa harapan nila o natuklaw ba siya? Dinampot niya lang. Nabasa niyo na po ba yun sa gawa? No? Dinampot niya lang yung makamandag na ahas. May nagawa ba sa kanya yung ahas? Pero ang sabi nung isang nandoon, kung sa tutuusin, isang ano lang nung ahas na yun, mamamatay na. Normally ganun daw. Mamamatay na kung sino man yung natuklaw ng ahas na ganun uri. Pero si Pablo, nangyari ba sa kanya? Hindi. Bakit? Nandoon. Hindi lang yung power, kung hindi yung pag-iingat ng Diyos sa kanyang mga anak. Kaya napakahalaga na tayo po ay mag-aayuno. Bakit? Dahil hindi naman po tayo tinitigilan ng demonyo. Napansin nyo ba? Hindi titigil yan. Hindi rin naman nagpapahinga po ang kaaway. Akala nyo ba nagpapahinga yan? No? Hindi yan nagpapahinga. Maaaring tayo nagpapahinga, pero ang demonyo, hindi po yan nagpapahinga at hindi yan titigil hanggat hindi ka bumabagsak. Hanggat hindi ka bumibigay, hindi titigil ang demonyo. Pero kung na-overcome mo siya, mangyayari itong nasusulat sa Luke chapter 4 verse 13. Aalis yan sa'yo. Tapos maghihintay na lang siya uli ng ibang pagkakataon. Iiwan ka niyan. Iiwan tayo ng demonyo. Kapag alam niya, ay kahit anong gawin ko, wala. Hindi ako mananalo dito. Parang ganyan. Di ba? Kaya mas maganda na, ganun yung gawin ng demonyo sa'yo, iwan ka niya, tapos, alam mo yun, aaligid-aligid pa rin yan. Kumbaga, sisilo at sisilo pa rin, naghahanap nga ng pagkakataon, pero wag natin siyang bigyan ng pagkakataon. Amen, mga kapatid. Pangalawa, ano po yung benefits pag tayo nagpa-fast ng may panalangin? Inihahanda po tayo ng Diyos sa kanyang gawain. May paghahanda. Katulad ng sinabi ko kanina, nung nag-fast si Jesus Christ, di pa naman siya nagmi-ministry noon eh. Hindi niya pa ginagawa yung ministry niya. So, naghandang mabuti ang Panginoong Jesus. Bakit? Hindi po biro yung ministry niya at hindi rin biro yung kinaharap niya na siya po ay mapako sa krus. Hindi naman din biro lahat ng naranasan ng ating Diyos. Kaya yung paghahanda niya, ganun-ganun na lang. Alam niya, He knows what will happen. Alam niya yung magaganap sa kanya. Kaya naghanda siyang mabuti para nang sa ganon, mapagtagumpayan niya at mapulfill niya yung purpose sa kanya ng Diyos Ama. Dahil meron siyang trabaho dapat gawin. Meron siyang ministry na dapat gawin. So, ibig sabihin, tayo po ay inihahanda ng Diyos. Pag tayo po ay nagpa-fast, inihahanda tayo ng Panginoon sa ating pong paglilingkod. Sa ating pagmi-ministry sa Panginoon. Isang beses lang po tayo nagpa-fast sa isang buwan, pero yung isang beses na yon, dala-dala niya yon sa isang buwan na ikaw ay maglilingkod. Bakit? Dahil alam ng Diyos, merong sagabal sa iyong paglilingkod. Alam ng Diyos, merong hahadlang, meron at merong humahadlang, meron at merong pumipigil, meron at merong nangyayari kapag tayo po ay nasa kalingkuran na ng Diyos. No? Hindi po simple yung nangyayari sa atin na pag maglilingkod ka, magkakaroon ka ng napaka-bigat na sitwasyon. O halimbawa, ikaw ang kakanta, bigla kang makakaranas ng hindi maganda, kung ano man yun, di ba? Inihahanda na tayo ng Diyos sa mga ganon
bagay. Remember nung pinili po sila Bernabe? At saka sino yung isa? Nagpa-fast po sila noon. They are doing prayer and fasting. At kinausap sila ng Diyos, kinausap sila ng banal na Espiritu. Ihiwalay nyo si Bernabe at saka si sino yung isa? Dalawa yun eh. Kinausap sila. Si Pablo ba yung isa? Di ba? Nasa gawa. Dahil merong gagawin yung dalawa na yun. Merong specific na pinapagawa sa kanila ang Diyos. Merong pagtawag sa kanila ang Diyos. Merong mission yung dalawa na yun na ipapagawa ng Diyos sa kanila. And we know, alam na natin kung ano naman yung naging ministeryo ni Pablo. Amen. Napagtagumpayan niya, ilang iglesia yung naitayo ni Pablo. Pero bago na ganun pang lahat ng yon, naging madali ba sa kanya? Hindi. Nakaranas siya ng magtatakbo, magtago, dahil halos siya'y patayin, bugbugin, ikulong, at kung ano-ano pa, hinagupi, humarap sa kung sino-sinong mataas na tao sa Roma. Hindi naging ganun madali yung naranasan ni Pablo bago niya na-attain yung kanyang pagkakatawag. Pero sineperate siya eh. Ganun talaga yung merong inihahanda ang Diyos sa atin, sa ating pong paglilingkod. When we pass, mangungusap sa atin ng Panginoon dahil inihahanda niya tayo sa isang napakagandang paglilingkod. Amen. No, yung talagang paglilingkod na, alam mo yun, ikaw nasisiyahan ka, pero mas nasisiyahan ng Diyos. Bakit? Kasi masaya ka dun sa ginagawa mo eh. So when you are happy with what you do, mas masaya yung pinag-aalayan mo nun. Alam mo yun, yung talagang nasa puso mo yung ginagawa mo, nasa puso mo yung paglilingkod mo, masaya yung pinaglilingkuran natin. Bakit? Nakikita na yung puso natin na tayo ay masaya sa ating ginagawa, na gusto natin yung ating ginagawa. Parang ganito, yung anak ko kahit nahihirapan, masaya siya sa kanyang paglilingkod. Di natutuwa din yung ating Diyos. Amen. Ganun po tayo inihahanda ng Diyos sa ating paglilingkod. Dahil meron at meron pong dalawang kaaway sa iyong paglilingkod or sa ating paglilingkod na mabubwisit ka, magagalit ka, mapipikong ka, maiinis ka. Tama po ba? Huwag niyo sabihin, ako lang nakakaranas niya. Nararanasan po natin ito, tama. Minsan, Sabado ng gabi, doon magaganap ang lahat. O minsan, Sabado ng umaga, bago ka pumunta ng church, nagkakaroon ng mga aberya. Ang mangyayari sa'yo, nawawala ka sa mood. So, pero dahil inihanda ka na ng Diyos sa iyong paglilingkod, na-overcome natin ngayon. Nawala ka man sa mood, nanunumbalik, bumabalik. Dahil hindi ka mababayaan ng Diyos eh. Sabi ng banal na Espiritu sa'yo, anak, maglilingkod ka. Ganyan ba? Pinapaalala niya sa atin kung ano yung kalingkuran po natin. So, inihahanda po tayo ng Diyos sa ating pong mga kalingkuran when we do fasting with prayer. Bukod sa paghahanda, kung mapapansin po natin, when we fast with prayer, mas lumalalim ka sa Panginoon, mas lumalalim yung pagmamahal mo sa Diyos, mas lumalalim yung paglilingkod mo sa Diyos. Naiintindihan po natin to? Mas lumalalim. Kumbaga, nalilesen na yung normal naman po to sa ministry. Minsan may nagre-reklamo. Pero pag lumalalim ka sa Panginoon, nalilesen. Bakit? Nakikita mo yung mga bagay, pinapakita na sa iyo ng Diyos, naiintindihan mo yung mga bagay-bagay sa paligid mo. Amen, mga kapatid. So, nangyayari, nababawasan na yung pagmamormor. Bakit? Lumalalim ka na eh. So, sumasama dito yung tinatawag po natin, nagmamature na ang isang Kristiyano pag siya po ay nagpa-fast with prayer. May kasamang maturity, may kasamang paglago ng Espiritu pag tayo po ay nagpa-fast.
Bakit? Pag nagpo-fast ka na may panalangin, talagang nakatuon ang iyong pansin sa Diyos. Ang kinakausap mo ay Diyos. Ang ginagawa mo, patungkol lahat sa Diyos. Wala naman po tayong ginagawa na hindi patungkol sa Diyos pag tayo po ay nagpo-fast with prayer. Amen. Kaya napakasarap, napakaganda na pag tayo po inihahanda ng Diyos, katulad ngayon, fasting tayo, di ba? Fasting ang ilan. So, inihahanda ng Diyos ang bawat isa sa mga kalingkuran na haharapin po natin sa darating na panahon. Amen. Kaya ikaw kapatid, kung gusto mong lumalim at gusto mong mas mapag-igil lalo ang iyong paglilingkod sa Diyos, magpa-fast ka with prayer. No? Gagawin po natin to. Pangatlo, it humbles us and changes us. Awit 35:13. Sabi po ni David dito sa Psalms chapter 35 verse 13. Pag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit at nag-aayuno. Ako'y humihibik, nayuko ang ulo. Amen. Nakita po natin dito, no? Sabi ni David, pag sila'y may sakit, ang ginagawa ko, nagdaramit luksa at nag-aayuno, ako'y humihibik, nayuko ang ulo. Old Testament po, ginagawa nila to, nagdadamit sila ng sako, yung itsura nila, hindi ano. New Testament, pinalitan na po ng Diyos. Amen. Sabi sa New Testament, pag kayo nag-aayuno, huwag kayong magmukhang yung, alam mo yon yung, parang pinakikita mo sa tao na, uy, alam mo, fasting ako, lambot na lambot. Parang ganyan. Hindi dapat makikita sa physical na itsura na ikaw ay nag-aayuno. Pero noong Old Testament, literal na talagang alam sa itsura nila na sila po ay nag-aayuno. Kaya sinasabi ko po yung kaibahan ng Old Testament at saka New Testament. Pero sabi nga rito ni David, pag sila'y may sakit, ako'y nag-aayuno, ako'y humihibik, nayuko ang ulo. Bakit? Meron kang hinihingi sa Diyos Meron kang specific na kahilingan sa Panginoon. Aside from praying from the church, praying for our nation, praying for us, those people who are requesting for something, ikaw din sa sarili mo, meron kang kahilingan. Tama. So, yung specific prayer mo na yon, tapos meron pa tayong fasting, it humbles us to the Lord. Nag-iiba yung pananaw natin sa Diyos. Binabago tayo ng Diyos. Bakit? Yung pananampalataya po natin sa Panginoon, lumalago din. No? Nagbabago din. Kasi maliit lang yung pananampalataya natin ngayon. But when we fast with prayer, lumalago din po yung ating pananampalataya. Bakit? Dahil doon sa request mo, doon sa hinihingi mo, no, magpapakumbaba ka sa Diyos. Bakit ka nagpapakumbaba sa Diyos? Kasi kinikilala natin na ang Diyos lang ang makagagawa at makapagbibigay o makapagbabago ng iyong sitwasyon kung ano man yung hinihingi mo sa Panginoon. Ang Diyos lang ang may kakayanan, ang Diyos lang ang makagagawa ng mga bagay na mahihirap na po sa atin. Kaya nga, sabi niya doon sa pangako niya sa Lucas, walang imposible sa Diyos. Sabi niya sa Old Testament, walang mahirap sa akin. Ano ba yung mga bagay na hindi ko kayang gawin? Sinabi niya yan kay kay Moises, di ba? Kasi lumabas na yung mga Egyptian sa kamay ng Pharaoh, di ba? Ang dami-dami nila, nagre-reklamo sila sa pagkain nila. Wala silang matikman daw na karne. Sabi ni Moises, paano mo kami mapapakain ng karne? Kulang itong mga dala, kahit may dala kami na mga hayop, kulang to sa bilang ng tao. Kaya sinagot siya ng Diyos. Moises, di ba? Parang ganyan. Nabasa na natin yun. Tama po ba? Kung meron bang mahirap para sa akin, anong nangyari? Pinaulan niya ng pugo.
Nangandasuka-suka tuloy yung iba. Dahil may bilin din sa kanila ang Diyos. Kunin mo yung makakain mo lang. Di ba ayaw ng Diyos ng greediness eh. Eh yung iba, anong ginawa? Parang nagsigurado ba? Dahil first time makakain ng karne, sa tagal-tagal ng panahon siguro, nagsigurado yung iba, nagtabi. O may nangyari ba dun sa tinabi nila? Nasira. Ayaw ng God ng greediness. Ayaw niya ng sakim. Ayaw niya ng ganon. Kaya nga ang prayer, tingnan niyo kung hindi nagkakaugnay-ugnay, napakagaling ng Diyos. Anong turo niya sa the Lord's Prayer? Pagka hihingi ka ng pagkain, give us this day our daily bread. Whether dalhin natin sa literal o hindi, gusto ng Panginoon, di ba? Anong kailangan mo ngayon? Pero di ba tayo minsan, marami, normal sa atin to. Uy, magtira ka bukas. Di ba, no? Magtira ka bukas para may ulam na tayo bukas. Yan. Normal naman po yan sa atin. Ang ayaw lang ng Lord, yung, alam mo yon, sakim ka. Sobra-sobra. Halimbawa, ganito. Pasensya na kayo, siguro matatawa kayo, pero may katotohanan. Sa mga handaan, yung mga nagsasharon. Diba? Yung mga nagsasharon, talagang hindi papayag yan na hindi mabalot lahat. Tapos pag uwi ng bahay, hindi naman din halos makain. Hindi mo nasisira, sayang. Eh kung sana kumuha ka na, pwede naman mag-sharon kung inaalaw ng may handa, basta nung kaya mo lang. Pero kung sobra-sobra na, kahit kung kakain ka sa handaan, naiimbita tayo sa mga handaan. Tapos buffet style. Pag buffet style, di ba, kukuha ka ng lahat kasi yan, nakahapag sa'yo. Lahat kinuha mo, hindi mo naman talaga maubos. Pagdating mo sa lamesa mo, hindi mo naman maubos. Alam mo yun, parang ganon. No? Eh, yung buffet naman, pwede ka namang bumalik. Di ba, naubos mo na. O, di saka ka na lang bumalik, di naman bawal. Kaysa yung parang alam mo yun, parang di kukuhanin mo lahat. Lahat ng uri ng ulam, lahat ng putahe, kinuha mo, kahit na hindi mo na di ba, no? Kasi naiimbita tayo sa mga ganyan-ganyan. O mga SCM, ha? May breeding pa rin po tayo dapat. Kahit po tayo naiimbita sa mga ganyan, ay huwag tayong tumulad doon sa iba. No? Talagang, kasi kahit naman sa ganong bagay, nakikita yung uri ng pagkatao mo. No? Eh, huwag mo tayong magpakilala na tapos palalaman pa, born again ka. Parang ganon. Hindi po siya maganda. Amen. No? Kaya, tinuturuan tayong magpakumbaba ng Panginoon. When we fast with prayer, ano ba talaga yung kailangan mo? Yun yung hingin mo sa Panginoon, no? At alam natin na sasagot ang Diyos. At palagi po tayong handa sa pagsagot ng Diyos. Yes, no, or wait. Hindi yung ang sagot ng Diyos sa'yo ay no, ay nagkakaroon ka ng ill feeling sa Panginoon. Hindi po dapat yon. Masanay na po tayo bilang mananampalataya na when we ask for God, kasi siya naman ang nakakaalam, bibigay niya ba sa'yo to o hindi? Tama po ba? Siya naman nakakaalam nun eh. Kasi tayo nagre-request. Siya yung kung ibibigay niya ba o hindi. Kaya maging handa yung puso natin sa sagot niya. It's either yes, no, or wait. Kaya kung no yung sagot niya, kung sakali man, kasi meron po talaga tayong hinihingi sa Panginoon na no yung nagiging sagot niya. Naranasan niyo na yon? Na nag-pray ka, ang sagot niya ay no? Naranasan niyo na? Di ba nakakalungkot? Nakakalungkot po pagka ganun. Pero ganun pa man, isipin mo na ikaw ay nililigtas ng Diyos. May dahilan siya. In the long run, ipapaalam niya din sa'yo, bakit hindi niya binigay sa'yo yung request mo. May dahilan ng Diyos.
May sariling kaparaanan din ang Diyos. Kahapon lang po talagang umaga pa lang pagising ko hanggang gabi. Nandoon po yung pagkataranta ko. Meron akong mga bagay na talagang pinipilit ko. Hindi siya mangyari. Dahil ayaw ng Diyos. Kahit anong gawin ko, hindi niya talaga. Bakit ganito? Walang signal ang cellphone ko. Kahit anong gawin ko, inabot ako ng gabi. Nag-aaral ako, ang isip ko nandoon. Ang hirap. Kahapon, medyo ano talaga ako. Dumaan talaga ako. So, napakatinding struggle. Pero nung gabi, wala na, sumuko na ako. Dahil tinugon na ng Diyos eh. Amen. Pinarealize ng Panginoon, hindi yun yung kaparaanan niya. Kung ano yung ginagawa ko na kaparaanan, hindi yun yung kaparaanan niya para sa akin. Sabi ko, thank you Lord, kasi niligtas mo ko. Kaya tayo, pag may mga ganun po tayo na, alam mo yun, kahit pilitin mo ayaw, ganun na, yun na po yung ano ron eh. Alam ko naman ayaw ng God eh. Pinipilit ko lang eh, sabi ni Kate, tigilan mo na, hindi yan ang sagot ng Lord sa'yo. Kasi gabi na eh. Sabi niya, tumigil ka na mama. Eh, pinipilit ko pa rin. Although alam ko na sa puso ko, ayaw ng God, inaano ko pa rin mabuti. Kaya nung gabi na, nanalangin na ako, magpasalamat ako. Kasi alam ko, nililigtas ako ng Diyos. Sa tiyak na, kung ano man, meron siyang pagliligtas doon. Kaya kayo rin mga kapatid, halimbawa, meron kayong sa tingin nyo, yun yung kaparaanan. Alam mo yung, pag meron ka ng pamimilit, nangyari, isang beses ayaw. Tatry ka, di ba? Kung ano man yun, hindi ko alam sa inyo, kung ano man yung mga bagay na nararanasan nyo. 2 beses nag-try ka uli, ayaw pa rin. Pangatlo, na nag-try ka uli at ayaw pa rin, makinig ka na sa Diyos. Sinasabi sa iyo ng Diyos, hindi yan ang kaparaanan. Hindi yan yung way ko. Amen. Kaya matuto po tayo sa mga ganon. God is continuously changing us. God is continuously changing me. Amen. Tayo pong lahat, patuloy po tayong binabago ng Diyos araw-araw. Alam mo yun, kahit naiintindihan ko na, pinipilit ko pa rin. Naging matigas ang ulo ko kahapon, buti na lang. Hindi ako napahama. Amen. Ito yung sinasabi natin na binabago tayo ng Diyos. At talagang gusto ng Panginoon, ang mga anak niya ay humble. Pag sinabi mong binigay mo na sa Diyos, binigay mo na nga talaga dapat sa Diyos. Dahil limitado lang yung kakayanan natin eh. Limitado lang yung alam nating kaparaanan. Very, very limited kung ano man po yung kaya nating gawin. No? At yung abot din ng isip natin, napakalimitado lang. Talagang napatunayan ko, sa Diyos lang talaga ako pwedeng umasa. Dahil siya lang talaga yung sumasagot at nagliligtas at nagkakaloob ng aking pangangailangan. Tanging sa Kanya lang. Amen. Kaya mga kapatid, kung kinakausap ka ng Panginoon, hinahambol ka ng God, makinig po tayo sa Panginoon, binabago po tayo ng Diyos, huwag maging matigas po ang ating mga ulo. Pag ayaw, huwag nating ipilit. Pang-apat na benefits ng pagpapas with prayer. Ito, the deliverance of a nation. Alam niyo yung istorya ni Esther? Amen? Yung istorya ni Esther, alam na po natin yan na kung saan si Esther ay nag-ayuno ng 3 araw para sa sarili niya? Hindi. Para sa kanya at sa kanyang mga kalahi. Yung bansa nila nanganganib, yung lipi nila
nanganganib. Amen po ba? Dahil hindi na siya pinapatawag ng hari eh. Asawa po siya ng hari, pero noong mga panahon na to, nung naso yung kwento ni Esther, hindi na siya pinapatawag ng hari. Pero siya, sabi niya, mag-aayuno ako, mag-ayuno rin kayo. So, nirequest niya yun doon sa mga kasamahan niya, sa mga tao din. Mag-aayuno ako, mag-ayuno rin kayo. Kasi anong purpose niya? Lalapit siya sa hari. Yun na lang yung tanging pag-asa niya para maligtas ang kanilang lipi. Nagtagumpay ba si Esther? Yes. Kaya yung pagpapas natin dito with prayer, hindi lang naman dahil may request ako, may request kayo, hindi lang naman dahil dun yun eh. Kundi dahil ang bansa natin ay kailangan ng panalangin. Amen. Dahil ano't ano man ang mangyari sa bansa natin, huwag natin sabihin hindi tayo apektado. Kung ano nangyayari sa bansa natin, sino unang apektado? Tayo. Tingnan nyo, mataas ang bilihin. Sino bang naaapektuhan? Hindi ba tayo? Kaya, pag tayo po'y nag-aayuno rito, kasama sa pag-aayuno talaga natin at pananalangin natin, hinihingi natin ng habag sa Panginoon ang bansang Pilipinas. Bukod doon, sa kung ano man ang kaganapan sa bansa na to, marami nang hindi magagandang nangyayari sa bansa na to. No? Kaya talagang kailangan ng deliverance ng ating bansa. Bakit? Ang mga tao halos ayaw nang kumilala sa Diyos. Ang mga tao halos ayaw nang lumapit sa Diyos. Ang mga tao halos hindi na naniniwala sa Diyos. Alam lang nila ang pangalan ng Diyos, pero hindi na sila naniniwala. Hindi lang po atheist meron sa bansa natin. Meron pa yung, ano yung isa? Anong tawag mo, Chris? Agnosticism. Parang ganito, yung may mga taong ganito, di kung may Diyos, kung wala, wala. Ganun. May mga ganyang tao, sila yung mga agnosticism. Kung talagang may Diyos, agnosticism to. Kung talagang may Diyos. Kung wala, di wala. Ganon. Alala mo yun, yung mga tao sa, huwag na tayong lumabas sa Pilipinas na lang, sa bansa natin. Marami ng mga beliefs dito na talagang taliwas na sa Biblia. Yung iba hindi na ho natin nababalitaan. Yung iba hindi na ho natin nalalaman. Pero napakarami ng mga belief na taliwas sa Biblia. Kaya kailangan yung mga yan na i-expose para nang sa ganon, kahit papano, mabawasan man lamang yung mga ganong uri ng tao. Amen! No? Kaya tingnan nyo, di ba? Ang hirap magbahagi, ang hirap mag-share ng Word of God. Kasi ang mga tao ngayon, kung ano na lang yung gusto nilang isipin at paniwalaan, yun na yung kanilang, parang nakaset na sa may nilang, ganun na yun. Gusto ko ganito eh. Kahit na ba sinasabi mo yung totoo, parang ganyan. Kahit sinasabi mo yung totoo, gusto ko ganito eh. Ganito na ako eh. Hindi ba? Napaka-dangerous na po ng mga tao sa mundo pagdating sa kanilang mga beliefs. Kaya kailangan po natin isama sa pananalangin natin na may pag-aayuno yung ating pong bansa. Dahil marami na sa mga tao ngayon na talagang, alam mo yon, hindi na katanggap-tanggap, kasuklam-suklam na sa harapan ng Diyos ang kanilang mga ginagawa. Tumitigil ba ang tao sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Hindi. No? Hindi po sila tumitigil. Sa totoo, napakaraming dalahin ng bansa na to na dapat po nating idulog.
kukulangin tayo sa oras, bansang Pilipinas pa lang, kung talagang ipapanalangin po natin, napakarami na po natin dapat idulog para sa ating bansa. Dahil yung mismong mga tao ay hindi na po sila talaga naniniwala sa Diyos. At yun po yung malungkot na katotohanan sa ganyang pagkakataon. At tayo po ay talagang nasasakop na o na-empower na ng mga tao na dapat hindi. Parang ganito nangyayari sa bansa natin. Natatakot na yung mga tunay na pagkalikha ng Diyos sa kanila kaysa doon sa gawa-gawa nila. Naintindihan ninyo? Ano yung gusto kong sabihin? Yung mga LGBTQ, hindi po tayo galit sa kanila. We love them. Pero anong nangyayari sa bansa natin ngayon? Sila na yung mas makapangyarihan ngayon. Bakit? Bakit ko sinabing natatakot na yung talagang tunay na babae at lalaki? Tingnan mo yung government. Takot na takot sila sa kanila. Diba? Lahat ng nire-request nilang batas, hindi ba sinusunod ng government? Sinusunod nila. Kaya dapat kasama sa panalangin natin yan. Baka mamaya, isang araw, sa loob ng CR, lalaki pala. Meron na ng ganun eh. Ang kasama mo sa CR, lalaki pala. Di ba? Di ba pinagdebatihan nila yan? O dapat payagan. Dahil pag di mo pinayagan, sila daw ay nadi-discriminate. Kasalanan. Kaya yung naaawa ako nun sa nabalita ito eh. Sa isang mall po, yung babaeng tagalinis ng CR, binawal niya kasi talaga, kasi alam naman niya, di ba? Binawal niya. At pinagdarayan siya. Sino pang pinagalitan? Yung tagalinis. O di talagang lalakas ang loob ng mga ganyan. Dahil ang pinakikinggan ay sila. Pero yung yung totoo na tumatayo sa katotohanan, anong nangyayari sa mga tumatayo sa katotohanan ngayon? Sila yung pinapagalitan, sila yung napapahamak, ikaw pa yung ididimanda. Alam niyo ba ngayon, dapat sabi nila mag-iingat ka na sa kanila. Bakit? Sila na ang tatanungin mo kung paano mo sila i-address. You have to ask them, ano kung gusto niyong itawag ko sa inyo? He or she? Totoo yan. Sila na po yung tatanungin. Kailangan, ano mo yung identification nila. Oo. Kahit na alam mo na siya ay he or she, kailangan i-address mo sila ng tama. Kung hindi, pwede ka nilang isuplong, pwede kang i-report. Ganun ang nangyayari po sa bansa natin ngayon. At napakarami pang iba na minsan hindi ko na rin maintindihan, pero sa bagay, sabi sa Bible, malawak ang daan patungo sa kapahamakan. Na mayroong mga grupo na ang dami-dami nila, kung kumpara sa atin, wala tayong binatbat. Ang dami-dami nila, pero alam mo naman na hindi tama yung kanilang ginagawa. Bakit? Kailangan ang kanilang mga kadalagahan ay dumaan daw doon sa kanilang, ano ba tawag nila doon? Pastor pa nga yata tawag nila doon eh. At yung mga babae ngayon ay magiging babae ng kanilang grupo. Hindi ba meron pong nabalita niyan? Saan ba yun? Anong probinsya yun? Isabela? Ang dami nila! Siguro bibilang sila ng daan. Samba? O, ang dami. Doon ka mag-aano eh. Bakit sila naniniwala sa ganung bagay na kailangan? Isa lang yun Isa lang yun sa sinabi kong paniniwala nila. Na yung mga kadalagahan dapat dadaan. Bakit? Alam mo yun? Di ba? Pero sila, sampalataya sila. Dahil pinagtanggol pa nga nila yung kanilang leader. Anong meron? Anong meron sa kanila? At anong meron sa atin? Ba't dito ang konti?
Amen. Nakikita niyo po yung difference. Sila marami, tayo konti. Pero kung titignan mo, wala naman nakasulat sa Biblia na ganun. Amen. So yun, ang dami-dami po natin, sa bayan pa lang natin, marami na po tayong dapat ipag-pass. Panglima at panghuli, pag po tayo nagpa-pass with prayer, scientifically, kahit yung mga doktor, yung mga nagsasabi po nito, nagkakaroon po tayo ng cleansing sa loob ng ating katawan. Nalilinis. So, hindi lang spiritual yung nakikinabang sa ating mga katawan pag tayo po'y nagpa-fast with prayer, pati po yung talagang physical natin ay nalilinis. Yung loob ng katawan natin, nagkakaroon siya ng paglilinis. Kahit po kayo, masi-search ninyo yan. No? Kahit yung mga doktor nga, sila Dr. Atoy, sinasabi yan. Kapag nagpa-fast, nagkakaroon ng cleansing sa loob ng katawan po natin. Nadi-detox, parang normal detoxification yung nangyayari sa atin pag tayo po ay nagpa-fast with prayer. Amen? So, ilan lamang yan? Marami pong mga benefits na makukuha natin when we fast and prayer. No? Pero dalangin ko, kahit 5 lang ito, ay nagkaroon na po tayo ng pagnanasa na sa mga susunod na panahon, no? Kahit mamaya ay makadalo po kayo sa ating pagpapas. Because prayer and fasting is for all believers. Hindi lang po siya pang leaders, pang pastors, hindi po para sa ating lahat to. No? Ang pinapanood ko po ngayon at pinakikinggan ay si Pastor David Yong Gitcho. Namatay siya last September, bago lang, 2021. Kung natatandaan nyo si Pastor Yong Gitcho, siya po yung pastor na binabanggit noon ni Pastor Ray. Natatandaan nyo? Si Pastor Yong Gitcho. Siya yung pagka nagpe-pray, kahit tawagan siya ng presidente ng Korea, hindi siya nagpapaabala. Yung akala mo, titigil siya sa prayer kasi presidente ng Korea yung tumatawag. Hindi. Siya rin yung pastor na talagang nakipagbulo kay Satanas. Kung natatandaan niyo po nung time na ni Pastor Ray. Tandang-tanda ko yan. So, namatay lang siya last September 2021. Alam niyo, isa sa mga turo niya, ang sabi ng turo ni Pastor David Yong Gitcho, you need to pray 5 hours. Sabi ko, naku po, 5 minutes nga eh. Sabi niya, you need to pray 5 hours. Learn how to pray 5 hours. 5 hours? Kahit ako napahi. Alam mo yun? Pero nakita naman po natin, Pastor David Yong Gitcho is a Korean. Sa Korea, hindi po Christian country dyan. Amen. Pero tingnan niyo yung ministry niya. More than 750,000 members na po ang meron si Pastor David Yong Gitcho. Na ngayon ay naiwan niya na, meron na pong ibang pero ang pinapanood ko pa rin ay siya. No? Ganun ka, sabi ko talagang prayerful si nahiya naman talaga po ako. Dahil napaka-prayerful ng tao na to. Mas madalas ang turo niya sa kanyang preaching, alam niyo kung prayer. Nakailan na ako ng niya. Yes, iba yung title, walang prayer, pero doon pa rin siya bumabagsak sa prayer. Kung galing ni Pastor Yong Gitcho, ngayon nahangaan ko na talaga siya. No? Hindi ko po siya sinerch, pero parang isang beses dumaan siya sa ko. Dahil talaga pong nanonood ako to feed myself. No, nanonood po talaga ako sa ibang pastor para may feeding po ako. Tapos isang beses, siya po yung dumaan dun sa aking Tapos sabi ko, ito yung sinasabi ni Pastor Rhea. Yun, simula noon, siya na yung, sa ngayon, siya po yung pinapanood at pinapakinggan ko. At napakaganda.
Kahit Korean siya, straight na siyang mag-English. Kasi turo niya English. No? At ang dami na nga po nila. Alam niyo kung ilan daw siya nagsimula? 1960s ba yung sinabi niya? Nagsimula siya kung ilan? Ilang tao po? 5. Nagsimula si Pastor David Yonggicho sa 5. Ngayon, konting na lang, mag-1 milyon na yung tao niya. At naniniwala ko, aabot yun kahit patay na siya. Kasi na-train niya ng mabuti yung mga ano niya eh. Na-train niya na syempre yung mga taong naroon, yung mga kasamahan niya. Meron siyang 50,000 deacons. Deacons is leaders. Sa ibang church po kasi ang tawag nila deacons. Amen. So, talagang kahanga-hanga. Gusto natin lumalim sa Panginoon. Sabi ko, Lord, hindi ko pa kaya ang 5 hours. Pero syempre, yung pananalangin, yun eh. Manalangin tayo sa Diyos. Hindi po kinatataparan ang pag-aayuno ng may panalangin. Kasi madalas po talaga sa mga mananampalataya, yung prayer, yun yung parang taken for granted. Pag sinabi mo, oy, attend kayo, may prayer, ano doon. Pero parang ayaw na ng tao kasi pag narinig nila yung word na prayer, pag narinig nila yung word na prayer, parang hindi na ano sa kanila. O yung Friday natin, ano ba tawag natin dyan? Intercessory prayer. Prayer pa din, yung pa rin ang babagsak niya. Yung mga friend pastor ko, pinalitan nila yung pangalan nila every Friday. Kasi daw yung mga tao nga, pag narinig yung prayer, halos ay nang dumalo. Kaya parang, hindi ko alam, hindi ko na matandaan. Pero sa akin, sa isip-isip ko, hindi ko babaguhin. Bakit ko kailangan palitan? Yun talaga yung gagawin. Mananalangin. Ngayon, nasa iyo na lang talaga. Kung tamad ka talagang manalangin, kaya parang ganon. Ba't kailangan i-agree ko yung gawain sa kagustuhan ng tao? Ba't kailangan i-align natin yung gawain natin doon sa kagustuhan ng mga tao? Ang pag-a-adjust ang church doon sa kagustuhan ng tao. Ang sabi ni Charles Spurgeon, kapag gano'n na ang ginagawa ng iglesia, hindi na siya sumusunod ng naaayon sa salita ng Diyos. Bakit? Ginagawa mo na yung gusto ng tao. Amen. Hindi tayo susunod sa kung ano yung gusto ng mga tao. Gusto ng tao ngayon maikling oras na lang. 1 oras, lahat yan, tapos. Tapos nun, pagkatapos nun, kanya-kanya ng batche. Uwian na, yan ang gusto ng tao ngayon eh. Tama? Pagkatapos ng gawain, uwian na, tapos 1 oras lang. O ikaw, Jenny, ang tagal mo O mind you, ang preaching ko, hindi umaabot ng 1 oras, minsan. Kaya tayo naabot ng 11:00, kasama lahat. Amen. Pero ang tao ngayon, gusto lahat, 1 oras na, 1 oras lang. Dahil meron akong naggaganyan. Dahil yung mga tao raw busy, kaya kailangan aayon ka doon sa ano ng tao. Maaari yung ibang mga small aspects, pwede siguro, we will consider yung ano ng tao. Pero yung mga major things na para sa church na gawain, ay hindi ho tayo aayon sa kagustuhan ng tao. In the first place, kapag isang Kristiyano ay tunay na Kristiyano at matured na, wala naman reklamo yan eh. Susunod at gagawin niya kung ano ang nararapat. Amen. Amen. Dalangin ko po ay meron po tayong na-absorb sa umaga na to. Tayo po ay manalangin na. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa araw na to. Dalangin ko, Panginoon, na naunawaan namin. Although alam ko, naintindihan na nila what is prayer and fasting. Mas naunawaan po namin ngayon, Lord God, now that we have heard the benefits of having a prayer and fasting, Panginoon. We just thank you, Lord God, for all the words that you have given unto us. And dalangin ko, Lord, na strengthen, na motivate at na encourage ang bawat isa
Lord, sa iyong mga salita, kung paano ang pagpapas na may panalangin ay para sa lahat at hindi para sa mga leaders lang o mga workers lang, kung hindi ito po'y para sa lahat. Yung mga nagnanais na mas lalo pang lumalim at mag-mature, Panginoon, kami lahat, bigyan mo pa rin kami ng desire, Lord God, ng pagnanasa na kami, Panginoon, as much as possible, ay makadalo ng gawain katulad nito, yung hanggang alas 3. Salamat po, Panginoon, sa iyong salita sa umaga na to. In Jesus' name, Amen.